Hello mga ka-teammates and welcome back to my channel at isa na namang malusog na araw sa inyong lahat. And welcome to the part 2 of our mapigsang usapan. So ngayon, magbabanggit tayo ng 10 pinaka-common na misconception or mga maling akala or maling impormasyon patungkol sa pigsa. Which is madalas kung hindi po natin maintindihan, maaari itong magdala sa atin ng peligro. So, umpisa na natin. Ang unang misconception na naririnig natin mula sa inyo ay ang pigsa daw ay dahil sa madumi ang inyong dugo. Let's see, ano ba ang definition nyo ng madumi ng dugo? Kasi ang isang tao dapat sterile yung dugo. So, there's no such thing as madumi. Kung ang iniisip nyo, yung maduming dugo ay madungis na dugo or literal na madumi, hindi ho yun. So, meron tayong tinatawag na waste ng ating katawan or ng ating dugo, pero those are sterile din, hindi sila infectious, no? Hindi sila nagkukos ng infection. Like for example, yung mga creatinine ninyo, no? Those are body waste, pero supposedly they will not cause infection in your body. So, pag sinabi mong ang pigsa ay dahil madumi yung dugo mo, mali pong akala nun. Ang pigsa ay dahil sa impeksyon na nanggagaling sa isang organismo, which usually nangyayari sa ating skin sa pamamagitan ng pagpasok ng organisms doon sa opening ng mga hair follicles or oil glands natin. So, pag pumasok sila doon sa hair follicles, nagkakaroon ng impeksyon, nilalabanan ng katawan nyo yan, pinupuntahan yan ng mga sundalo ng katawan nyo, which is your white blood cells, no? Mga inflammatory cells, and then eventually they will form pus, o yung nakikita nyo may dilaw na nakatuldok doon sa umbok ng inyong namamagang pigsa. Hindi galing sa maduming dugo, kundi galing sa organismo, at ang organismong ito ay pwedeng manggaling dito sa inyong balat or pwedeng manggaling sa kahit saan. But most commonly, these are the organisms that resides in your skin na nakatira na dito sa skin natin. So kahit ligo ka ng ligo, meron tayong tinatawag na resident flora ng ating mga skins at dito naglalagay itong mga organisms na ito, which is basically yung Staphylococcus aureus, at iyon yung papasok doon sa opening ng mga hair follicles ninyo or oil glands ninyo through cuts, abrasions, or mga wound. Next, ang sabi nila, Doc, ang pigsa ay namamana. Hindi po namamana ang pigsa. Again, ang pigsa ay dahil sa impeksyon. Kakahawa ang pigsa. Kaya minsan or madalas, sa isang household o sa isang pamilya, isa, dalawa, tatlo sa inyo yung merong pigsa kasi nagkakahawaan kayo. Hindi dahil dumadaloy sa inyong dugo or sa inyong genes or sa inyong family. Ibig sabihin, hindi nyo minamana, kundi nagkahawa-hawa kayo. Kaya kayo lahat ay nagkakaroon ng pigsa. Sunod is, ang pigsa ay hindi nakakahawa. Nakakahawa po kasi katulad ng i-explain ko kanina, maaari niyong itong mailipat sa iba sa pamagitan ng inyong sariling pigsa. No? So pag yan pumutok o nagnana o nahawakan nyo, nailipat nyo. Pag naidikit nyo sa ibang tao at nagkataon din na may mga risk yung taong nadikitan mo para mag-develop ng boil or abscess, then that's the time pwede siyang mahawa. Next, simple lang ang gamot ng pigsa. Budburan mo ng amoxicillin. Alam niyo mga ka-teammates, meron pang sumagot sa akin. Sabi niya, Doc, yung pigsa ko, nung binudburan ko ng amoxicillin, gumaling. Pero nung hindi ko binudburan yung isa, hindi gumaling. Sige na nga, kung sinabi mong 1 plus 1 equals 4, ikaw na masusunod. But anyway, kinakailangan ko kasi kayong turuan ng tama base sa aming kaalaman. Ngayon, kung hindi kayo maniniwala dito, it's all up to you. Pero remember, you are doing things wrong and it may cause you more harm. Bakit hindi natin kinakailangang ibudbud ang amoxicillin sa ating mga pigsa? Unang-una, ang amoxicillin ay nakadesign yan in a capsule. Ibig sabihin, iniinom ito at hindi ibinubudbud. Kasi ang kailangan natin, yung antibiotics natin ay pupunta sa blood circulation natin at makakapunta sa mas malalim na parte ng inyong katawan. Kasi pag binudbud mo yung amoxicillin dito sa skin mo, it will only stay in the surface. Hindi yan papasok sa loob at abot doon sa malalalim na impeksyon. No? Kaya nga natin pinapainom para padaanin natin sa ugat at yung dugo ay makakapasok doon or maaabot siya doon sa malalalim na parte ng impeksyon. Pangalawa,
Pag binudbud mo yung amoxicillin doon, it may cause more irritation. Baka magkaroon ka pa ng chemical burn doon sa area na yon. So all the more you are promoting inflammation. Lalong lalala pa yan. At ang sunod na pinaka-importanting dahilan kung bakit hindi natin ginagawa itong mga ganitong practice na paggamit ng antibiotics sa maling paraan is because we are making organisms more resistant to other forms of antibiotic. Anong ibig sabihin nito? So dito kasi sa skin nyo, kunyari, sabi natin may nakatirang mga mikrobyo dyan. Nakatira na rin dyan yung Staphylococcus aureus, yung organism na madalas na nagkukos ng infection. So pag binudburan mo doon ng antibiotics, yung mga organisms doon, masasanay sila. Ibig sabihin, parang nagiging part na ng environment nila. So sa susunod, hindi na sila maapektuhan sa antibiotics na yon. Makikilala na nila at magiging balewala na lang yung epekto sa kanila kasi nasanay na sila. So nagiging resistant. Kaya na nilang labanan. Wala nang epekto yung antibiotics sa kanila. Kaya sa susunod, nagagamit ka ng antibiotics, pinagtatawanan ka na lang ng mikrobyo kasi nga sanay na siya. No? Ginagawa na nga niyang merienda yung amoxicillin kasi binibigay mo ng merienda sa kanila kahit di dapat sila magmerienda. So pagdating ng pag lumala yung sakit mo, wala na tayong pwedeng ibigay sa iyo dahil nga inabuso mo lahat yung mga antibiotics na yan. So dapat huwag abusuhin. So huwag ko kayo magtampo pag kayo hindi binibigyan ng antibiotics left and right ng inyong mga doktor kasi may mga indikasyon yan. Alam natin kung kailan natin gagamitin at alam natin kung hindi dapat gamitin. At huwag din kayo tampo sa inyong mga pharmacist pag kayo hindi binigyan ng antibiotics na walang reseta kasi alam din nila na maaring maabuso itong mga gamot nito pag ginamit natin sa maling paraan. Huwag ka na magtampo. Inumin mo na lang yung amoxicillin. Huwag mo nang ibudbud. Sayang naman yung usapan natin. Dami-dami nating narating. Ikaw pa rin naman pala masusunod. Sige, good luck. So next is, ang sabi nila, Doc, ang pigsa ay cancer? Hindi po. Ang pigsa ay pamamaga because of the organism. Ang cancer naman ay ang abnormal na pagtubo ng mga selula dahil sa sila ay may kakayahang dumami. It is the abnormal proliferation of cells, no? They become bigger, wider, hanggang sa masyado na silang malaki at maapektuhan na yung mga nearby cells. So, doon siya magkukos ng komplikasyon. So, again, ang pigsa ay hindi naman ho cancer. Although may cancer, kunyari cancer sa balat, na nagkakaroon ng infection at nagnanana. Pero, basically, pigsa is not cancer. Then, Doc, ang pigsa ay para lang sa mga madudungis, Hindi naman po. Sabi nga natin, may mga pasyente tayo dyan na ang lilinis sa katawan, tapos, they claim na they even take a bath 1, 2, or 3 times a day and very strict daw sila sa mga hygiene nila. And yet, meron pa rin tumutubo. So, ibig sabihin, hindi naman siya yung pinakarason. It is a contributory factor kung poor ang hygiene mo. Kasi nga, tutubo yung mga organisms sa skin mo. So, mas nataas yung possibility na may infection mo yung sarili mo. But, it is not exact to say na ang pigsa ay para lang sa mga poor ang hygiene. Sabi nga natin, kahit malinis ang katawan nyo, pagbagsak din yung immune system ninyo, kayo ay may diabetes, meron kayong cancer, meron kayong mga skin diseases, you will still be at risk of developing infection of any form. Next is, Doc, pag may pigsa, tirisin agad. Although ang principle ng paggamot ng abscess or nana is to drain the pus, kasi eventually kahit yung katawan mo gagawa yan ng paraan para ilabas yung nana, kaya pumuputok yan. But it should not be kayo ang gagawa. Leave that to the specialist or to your doctors or your surgeons to do the drainage. Kasi pag kayo ang gagawa, minsan hindi nyo namamalayan yung kamay nyo na ginamit yung pantiris kung saan-saan nyo muna kinamot bago nyo ihawak doon. Tapos pag tiniris nyo, pag tumalisik yung nana, pupunta sa inyong buhok, pupunta sa kung saan-saang area, ayan, mag-establish na naman ng panibagong infeksyon. O masama pa doon, na ikamot mo o na ikurot mo pa sa katabi mo at karoon ng sugat yun, nahawak mo din siya. Ibigay po natin yung tamang pagde-drain sa ating mga surgeon because we do that in a controlled environment. When we say controlled environment, we mean na lahat ng galaw ko namin ay sterile. Nag-hand wash kami, nag-gloves, sterile ang gloves. Yung mga instruments natin na panghiwa, pati yung pangkayod ng nana, malilinis yan. And at the same time, yung mga pinagpunas nating mga gasa or pinaghugasan natin doon sa pigsa mo,
ay inilalagay ho namin yan sa tamang lagayan. Meron tayong tinatawag na infectious waste at doon natin siya dinidispose. Pagka kayo yung gagawa, no? Mamaya pag pumutok na, kunin niyo yung damit. Sige. Tapon dito, tapon doon. So, nagkalat na rin yung infection. Anybody na madidikit sa mga kinalat mong nana doon, magkakaroon din siya ng pigsa. Doc, pagka nagkaroon kami ng pigsa, tinatapalan lang namin ng dahon. I don't know kung anong klaseng pigsa meron. Again, sabi natin, with or without putting those leaves, no? Usually yung mga warm leaves or iniinit muna yung mga dahon, tapos tinatapal na gano'n, kung nakakagaling o hindi. Ang delikado doon, ramihan sa mga pumupunta sa amin na naglalagay ng mga maiinit, iniinit nilang dahon na gano'n, tapos tinatapal na gano'n. Ang result naman nun, sunog. Kaya pagdating sa amin, imbes na ipigsa, laging ginagamot natin, may kasama pa siyang sunog. So, mas malaki yung infection. So, I guess, if simple lang naman at wala kayong mga predisposing factor, most probably, linisan nyo lang yung area with water and soap at expectedly, mawawala yan. Ngayon, kung it will persist, please consult your doctors for proper management. Sunod is, ang pigsa daw ay dahil sa paiba-ibang paggamit ng sabon. Well, yung pag-iba-ibang paggamit ng sabon kasi is more on allergies or irritation. Gumamit ka ng paiba-ibang sabon at sinasabi nyo hindi kayo hiyang, most probably allergy kayo doon sa sabon na yon or sensitive kayo. So, nakamot nyo yung area na nangangati, yung pinasukan ng mikrobyo kaya nagkakaroon kayo ng pigsa. So, it is a contributory factor maybe, but it's not the cause. The cause is the organism that gets into your system, that makes the inflammation or the infection. So, last but not the least, I guess, is sabi nila, Doc, hindi ko ipapagamot ang aking pigsa, sayang lang yung pera ko. Ito na naman kayo puro na lang kayo pera-pera na lang iniisip ninyo. Isipin niyo mga sarili ninyo at isipin niyo yung mga doktor ninyo. Huwag niyong sabihin na pera-pera lang yan. Palagi yung sinasabi, yung mga doktor, pera-pera lang yan. No? Pagka meron ho kayong sakit, humingi kayo ng tulong. Kung yung mga doktor nyo nag-charge din sa inyo, simply because your doctors are humans too. They need to make a living. Kumakain din ang mga yan. May mga pamilya din yan na binubuhay. And everything else. No? Katulad nyo din, nagbabakasyon din po sila. Huwag nyo naman pong masyadong dibdibin yung konting hinihingi sa inyo ng inyong mga doktor kasi parang ibang profession din. Kaya most probably kung kaya isa kayong teacher, isa kayong abogado, isa kayong engineer, di ba? Lahat naman po ng ginagawa nyo ay may katumbas na kapalit para kayo masustain ninyo ang inyong serbisyo. Otherwise, kung hindi natin gagawin iyon, mawawalan po tayo ng doktor. So, hahanap na sila ng ibang paraan ng pamumuhay. So, if in doubt, always consult your doctors. Trust your doctors, trust your surgeons, trust us. Hindi naman po kami gumagawa ng mga bagay na ikakasama ninyo. Kasi alam nyo, kung napagaling namin kayo, trophy din namin kayo, certificate din namin kayo, at doon din namin nakikita ang aming kakayahan at kagalingan sa paggagamot. Masayang-masaya po kami pag kayo nagamot namin. So, parang kayo din yung prize namin. Siyempre, ayaw namin mag-fail, ayaw din namin yung hindi kayo gagaling. It goes back to us na parang hindi namin nagawa yung tama para sa inyo. We will make sure ibibigay namin yung pagkakataon ng inyong paggaling sa abot ng aming makakaya. So hanggang dito na lang mga ka-teammates at salamat sa inyong pagsama sa akin. At kung nakarating na rin lang naman tayo dito sa dulo, baka naman pwede na kayong mag-subscribe sa akin. And click also the notification bell para sa mga susunod nating mga topics. Baka meron pa tayong mapag-usapan. At least malalaman nyo. And you can also visit my channel. May iba pa tayong mga interesting topics doon you can go back to. At baka makakatulong din sa inyo sa isang simpleng part. So hanggang dito na lang mga ka-teammates. Stay safe and see you. Bye!